mga kapolitika, inyo pong napanood si Alexie May Brooks dito sa kanyang mga paghahanda at sa mga training niya para sa ganapin na MJ All-Stars 2026 second edition, dahil matapos nga ang successful na first edition ng MJ All-Star ay susundan kaagad mga kapolitika ng kanilang second edition na ganapin yung kailang finale sa December 12 para ngayong taon. At ngayon in fact ay grabe na ang mga paghahanda at mga trainings ni Alexie Brooks dahil mabigat ang kanyang mga kalaban dito. Walang iba kundi yung pambato ng Colombia, yung reigning queen dito sa MJ All-Stars na si Vanessa Pulgarin. At in fact nag-judge nga siya doon sa diba, sa Reina Filipinas nitong mga nakarang linggo, at nakita rin po natin yung outstanding na performance ni Alexie dito sa finals ng Reina Filipinas. So may mga nagsasabi na bakit daw nag-judge itong si Vanessa doon sa kay Alexie. Sabi nila baka daw ito ay conflict of interest dahil si Alexie yung mga kalaban ni Vanessa. So bakit siya nag-judge daw doon sa kanilang finals dito sa Reina Filipinas. So para sa akin naman mga kapolitika is wala namang problema doon kasi nakita naman natin na medyo patas itong si Vanessa sa kanyang pagja-judge at pagbibigay ng score doon sa mga candidate ng Reina Filipinas. So okay lang po yun kung naging hurado itong MJ All-Star Reigning Queen. So ang question ngayon is kaya bang pataubin mga kapolitika ni Alexie itong mabigat na kalaban na mula sa Colombia, si Vanessa Pulgarin, kasi alam naman natin na maganda, magaling at yung advantage, yung forte kasi nitong si Vanessa is talagang yung pasarela. Magaling siya sa pasarela mga kapolitika, at yung kanyang presence sa stage presence niya is talagang malakas itong si Vanessa Pulgarin. So sa tingin ko merong mga aspect na mas lamang itong si Alexie Brooks, most especially sa com skills, kasi itong si Vanessa hindi siya ganoon ka-fluent, hindi siya ganoon ka-articulate mga kapolitika pagdating sa English, kasi Latina nga ito, so Espanyol yung kanilang lingwa. Hindi siya katulad sa ibang mga Latina contestants na magagaling sa English. At kung ikukumpara mo naman siya dito kay Alexie Brooks ay hindi may pagkakaila na mas magaling itong si Alexie kung ikukumpara dito kay Vanessa Pulgarin sa com skills. At pagdating naman po sa pasarela at sa katawan, kasi maganda talaga ang katawan nitong si Vanessa, ay hindi rin naman magpapahuli itong si Alexie Brooks. So in other words mga kapolitika ay medyo pantay-pantay lang ang quality nitong si Vanessa Pulgarin at itong si Alexie. Matangkad lang talaga rin itong si Vanessa, yung kanyang height. Pero isa pa, kitang-kita rin yung kasi pinaayos rin daw itong kanyang mukha at medyo matured na siya, nasa 30 plus na siya kumpara dito kay Alexie Brooks na medyo bata pa. Okay, so yun yung mga advantage at mga disadvantage. At dito naman abangan natin yung kanyang transformation, kasi doon sa sa finals ng Reina Filipinas we are expecting na mahaba yung buhok niya mga kapolitika, katulad dito sa first part ng video na mahaba yung kanyang buhok. Sana is ito yung kanyang gagawin doon sa sa MJ All-Stars sa kanilang finals sa December 12, 2026. Talagang manggulat itong si Alexie Brooks, kasi lagi natin siya nakita na maiksi yung buhok tapos kulot. Okay, so parang native African. So ang mga tao is naghahanap ng something new, ng something na transformation dito kay Alexie Brooks, and I believe na yung mahabang buhok mga kapolitika is bagay na bagay sa kanya. Talagang magugulat ang lahat dito sa magiging transformational look ni Alexie Brooks dito sa MJ All-Stars sa Thailand sa December, at very excited na po ang lahat dito kung ano ang maging pasabog ni Alexie, kasi we believe na talagang merong pasabog itong si Alexie doon sa kanyang maging performance. So dito naman kay Vanessa Pulgarin mga kapolitika ay kung hindi man niya ma-defend yung kanyang trono ngayon, kasi marami ang mga candidate na susubukang agawin yung kanyang trono. Sana ang may advice ko rin dito, may suggest ko sa
sa Miss Grand Organization is kung uuwi man itong si Vanessa Pulgarin dahil na-dethrone siya or mapatalsik siya ng isa sa mga candidate ng MJ All-Star, is meron pa rin siyang consolation prize. Okay, kasi parang unfair naman na baka isipin ng iba na ayaw talagang ibigay ni Nawat ang itong $1 million. So ang point is dapat kahit matalo pa or ma-dethrone man siya, mapatalsik man siya sa kanyang pwesto, is sana meron pa ring premyo na may uwi niya, ma-take home niya mga kapolitika, kasi alam naman natin kung gaano kayaman rin itong Miss Grand International. So I believe kung $200,000 is hindi naman yun kawalan sa kanila, di ba? So yun yung aking maipapayo at maisasuggest para naman hindi rin magmukhang kawawa yung ma-dethrone na matapos niya magbuhos ng mga boto ay ma-dethrone siya. So yun ang disadvantage kung mapatalsik itong si Vanessa Pulgarin. Pero I believe naman na kayang-kaya niyang i-defend itong kanyang corona sa dalawang bagay, yung kanyang performance at yung pagbuhos ng boto dito sa MJ All-Stars. So sa botohan is I believe na susuportahan rin itong si Alexie ng kanyang local government unit dito sa Iloilo City at ng mga Ilonggos dito sa Western Visayas. So malaki ang maging impact nito kasi nakabuo na siya ng solid na fan base na susuporta sa kanya doon sa MUPH at dito sa Reyna Pilipinas, plus yung kanyang magiging mga tagahanga doon sa MJ All-Stars sa Thailand sa Disyembre. So yun ang ating abangan mga kapolitika, because we are excited dito sa magiging laban, magiging kompetisyon ni Alexie Brooks sa MJ All-Star nga para sa second edition ng kanilang competition. Okay, so kung yung question na kaya bang pataubin ni Alexie itong si Vanessa Pulgarin, I believe mga kapolitika na pwedeng-pwede at kayang-kayang mapataob ni Alexie itong pambato ng Colombia, ang reigning queen ngayon sa MJ All-Star. Yun ay kung may suporta mula sa LGU, kasi nga buhos talaga dito. At aminado naman ang Miss Grand Organization na talagang kailangang bumoto mga kapolitika, kasi hindi pwedeng ganda lang ang panlaban dito sa MJ All-Star. At aminado naman si Nawat dito na kinakailangan talagang bumoto, kinakailangan kumita talaga. Ganon siya ka-prangka mga kapolitika, no? So yun ang ating paghandaan rin at ng team ni Alexie Brooks, na kung maaari ay pwede silang humingi ng tulong sa kanilang LGU, katulad doon kay Chelsea Fernandez dito sa Miss Cosmo 2025. Okay, and I believe na hindi naman yun maging problema. At mga kapolitika, ating pong subaybayan ang journey ni Alexie Brooks dito sa kanyang laban, magiging laban sa MJ All-Stars 2026 na gaganapin sa bansang Thailand sa buwan ng Disyembre. So kung kayo po ang tatanungin, kaya po bang mapataob ni Alexie itong pambato ng Colombia na si Vanessa Pulgarin, kung kayo ang tatanungin?